A day of my life in England. Dahil weekend ngayon at napakaganda ng panahon at kasing ganda ko ay charot. Huwag maniwala dahil kitang-kita naman ang ebidensya. So napakaganda ng panahon ngayon guys at nandito kami ngayon sa South Churchport at kakatagpuin namin dito ang hipag ko. Hindi na nga sana ako sasama kasi sabi ko nga sa bahay na muna ako kasi weekend naman. Ngunit hindi naman pumayag itong aking mag-aama at sumama nga daw ako at family day. So pinagbigyan ko na nga. Andito na naman tayo kasi galing na nga kami dito nung nakaraan, yung isa kong video ay dito din yun. Maganda dito sa park na ito kasi malawak. At saka bukod doon, meron din ditong coffee shop na yun nga yung coffee shop na kung saan kami nag-coffee nung nakaraan. At napadaan nga kami dito sa lake na ito at merong mga naglalaro ng kanilang remote control boat. Nakakatuwa naman itong pagmasdan kasi parang tunay na bangka nga naman yung kanilang mga ginagamit. At sabi ko nga manood muna kami saglit. At habang nga nanonood, o diba nagkaroon pa ako ng content dahil dito sa mga bangka na ito. Tuwang-tuwa naman talaga ako dito kapag nadaanan namin ito dito na mayroong naglalaro. Kasi may minsan lang namin itong makita na mayroong naglalaro dito ng bangka. Noon ay meron na din akong video nito na may naglalaro nga ng bangka dito. Medyo may mga edad na yung mga nandito na naglalaro nito. Siguro libangan na din nila. Hindi ko din alam. Basta meron silang mga dekorasyon na ganyan. Ang nakakatuwa nga naman kasi para naman talaga silang totoong barko. Yan. Na hindi mo akalain na meron lang nagmamanage sa gilid. Hindi na nga kami nagtagal dito dahil dumating na nga yung hipag ko. Nadaanan kami at naglalakad siya nung kanyang aso. At tinawag na nga kami at pumunta na daw kami doon sa coffee shop kasi doon nag-aantay yung kanyang anak na naka-reserve ng table namin. Maganda yung lake dito, malawak. Marami ditong itik at swan. At napakarami din ditong seagulls. Nakakatuwa dito magpakain ng seagulls kaya lang noong mga nakaraan ay ipinagbawal dito na magtapon ng tinapay or magpakain ng itik ng tinapay. Yung lumang tinapay kasi ganun yung dati naming dinadala. Pero ngayon ipinagbawal na, wag na daw magpakain kaya kailangan na ding bumili ng pagkain kapag gusto mong magpakain ng mga ibon or ng mga itik dyan. Meron namang nabibilhan ng pagkain doon sa kabilang gilid. So meron na silang nakahanda na pwede ka nang bumili kung wala ka talagang bitbit. At ito talaga yung idinayo ng mga anak ko dito. Yung aso ng aking hipag kasi tuwang-tuwa yan sila dyan. Kaya nga naman basta gusto nilang makipagkita at tatawagan or kukontakin lang namin yung aking hipag kasi medyo malayo sila sa amin. Kaya nagtatagpo kami halfway na para hindi naman masyadong abala sa bawat isa. At dito na nga tapos na nga kaming mag-coffee. Oy, guys, yung naghahanap ng afam dyan, yan binata yan, pamangkin niya ni partner. Binatang binata yan guys at katatapos lang ata niyan sa kanyang studies. Maganda ang kurso niyang batang yan, napakatalino. At ito nga ay kasalubong din namin yung aking biyenan na babae. So hindi ito masyado guys nagpapakita sa camera kapag kami nakikita. Ayaw daw niya nang nakikita siya sa social media. Hindi ko alam. Basta ayaw niya. Pero hindi naman siya nagrereklamo kung videohan mo siya or ano. Siyempre limited lang din kasi hindi lahat ng Briton ay gusto nila ng social media or gusto nila ng camera. Hindi sila ganon. Kaya nga kapag magkakasama kami is limited lang din ang aking pag-video. Kumbaga, kailangan ko rin kontrolin yung aking sarili for galang na din para sa kanila. At pagkatapos nga nito ay kami ay naglakad papunta sa tabing dagat. So nandito na kami at yung aking biyenan na babae ay hindi talaga siya pumunta sa buhanginan. Kaya doon lang kaming dalawa habang yung aking mag-aama ay nandito sila sa tabi ng tubig. At itong time na ito ay umalis na yung aking hipag at yung anak niya at saka yung aking biyanan. Bumalik na sila kasi pupunta daw sila sa town. At kami naman itong mga bata ang nagbanding. At syempre hindi pa patalo yung nanay at sa anak. Syempre makipagbanding tayo at yung babae ko ay nasa gilid na kasi nabasa yung kanyang sapatos at medyo disappointed siya na basa yung sapatos niya, ayaw niyang lumakad. So andito na nga medyo may topak na nga yung babae ko kasi nga basa nga daw yung sapatos niya at ayaw niyang lumakad kasi pinapasok nga siguro ng buhangin na or basta iba yung pakiramdam.
Kaya eto nag-aya na kaming umuwi. At bago nga kami umuwi, dumaan muna kami sa isang grocery shop at di na kami bumabang mag-iina. Dito na lang kami sa sasakyan. Habang ang tatay namin ay bumili ng pangangailangan namin sa isang linggo. So, andito na lang kaming mag-iina sa sasakyan. And thank you so much for watching.